Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI kaugnay sa kanyang mga naging pahayag at banta laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi raw kasi siya kumbinsidong magiging patas ang investigasyon, sabay sabing hindi niya pinagsisisihan ang mga pahayag. Wala na rin daw dapat ipaliwanag kaugnay sa paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina. At nakatutok si June Veneracion. Sa halip na humarap sa investigasyon ng NBI, kaugnay ng kanya umanong banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, mas pinili ni Vice President Sara Duterte na harapin ngayong araw ang media. Sabi ng pangalawang Pangulo, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga I will not die in vain. Handa na rin daw si Duterte sa anumang mangyari, kabilang na ang impeachment complaint na isinampa kaugnay ng paggamit niya sa confidential funds. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI. Haharapin daw niya ang mga kasong isasampa sa korte, kahit pa umabot sa puntong siya ay makulong. Kabilang sa mga pinag-uusapang kaso laban kay Duterte ay paglabag sa anti-terrorism law at plunder na hindi pwedeng piyansahan. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ngayon ni Duterte, nakaramihan ay nag-ugat sa questionable umanong paggamit ng confidential funds. Nanindigan siya, wala siyang dapat ipaliwanag. Wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipts na lumabas sa investigasyon ng House of Representatives, kung saan kinwestiyon kung totoong mga tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds, tulad ng isang Mary Grace Piatos na wala sa record ng PSA. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa gastos sa confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the President who has billions and billions of confidential funds? Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang mga detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat daw si Duterte kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na raw siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo, anuman ang mangyari. I'm at peace with whatever happens to me. Staying and finishing my term because that is my contract with the Filipino people. And I am at peace going if I will be removed from office.
Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.